Yan, salamat din po, Brother Melvin. Good morning po sa inyo pong lahat. Yan, tayo po ay ngayon ay magdi-devotional saglit. November 14. Yan, hindi isang emosyon o masidhing kagalakan. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong umaga at nagpapasalamat at kami po inyong ginising at sa umaga na ito aming pag-aaralan ang 2 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2. Inyo po nawang igawad sa amin ang patnubay. Gabayan niyo po nawa kami, O Diyos, at maghari sa aming puso't isipan ay ang inyo pong mga salita. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po dito sa ating pong pinaka-key-text, 2 Corinthians 4, 1 and 2, dahil dito sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito sa pamamagitan ng aming tinanggap na habag, kami ay hindi pinanghinaan ng loob. Yan po mga kapatid, isa sa mga sabi kaya dito, hindi isang emosyon o masidhing kagalakan. Yan, hindi sila pinanghinaan ng loob, hindi naghari sa kanilang puso yung emosyon na nabagabag sila. Sabi dito, kami ay hindi pinanghinaan ng loob, kundi itinakwil namin ang kahihiyan, bagay na nakatago. Kami ay tumangging gumawa ng katusuhan o gamitin sa pandaraya ang salita ng Diyos. Kung sa pamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan ay pinapakilala namin ang aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos. So dito po no, sa talata na ito, may kita po natin swak doon sa ating pong pinaka-title. Hindi naghari sa kanilang puso ang emosyon na sila'y panghinaan ng loob, hindi sa kagalakan, kung hindi sa Panginoong Diyos. Yan. Tayo ay nagpapatuloy sa gawain, masaya man o malungkot, may kapigatian man o wala, ang Panginoong Diyos, ang ating sandigan, ang ating Panginoong Diyos, ang ating pong basihan ng paglilingkod natin sa bukiran ng ating tagapagligtas. Diba? Kaya tayo nagbabahagi ng mabuting balita, hindi sa kahit anong bagay, kundi dahil sa Panginoong Diyos. Kapatid ko, yan, may panganib doon sa mga kasamahan nating gumagawa ng pagkakamali tungkol sa pagtanggap ng banal na espiritu. Ano kaya itong pagkakamali na ito? Marami ang nag-iisip na emosyon o masidhing kagalakan ng pakiramdam ang patunay ng pakikisama ng banal na espiritu. Oo nga naman, ano? Akala nila kapag sila'y malungkot, sila'y ginagabay ng banal na espiritu. Yung iba naman kapag sila'y nagagalak, sila'y ginagabay ng banal na espiritu. So pagpatuloy natin, mayroong panganib na hindi maunawaan ang tamang damdamin. Ba mayroon palang damdamin? O hindi yan porket malungkot na malungkot ka, hindi yan parang feeling mo aping-api ka, nasa iyo ang Panginoong Diyos. Ba? Mayroong tamang damdamin. At ang mga salita ni Kristo, ano yung salita ng ating Panginoong Diyos? Turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo ay mawalan ng halaga. Yan po ang mga kapatid. Ito pong salita ng ating Panginoong Hesus dapat ay mayroong halaga. Hindi mawawalan ng halaga na yung mga tao maturuan na sundin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Malungkot man o masaya ang sitwasyon. Alam nyo, anong ibig ko sabihin? Kung man ay namatayan, kung man ay mayroong pinagdaraan ng problema, hindi mo kailangan tumalon sa tulay. Katulad nung napanood natin, no? Tumalon sa tulay, nag-back dive dahil sa sobrang dami ng problema. Hindi ganun mga kapatid. May struggle man sa isip o wala, ang paglilingkod sa Panginoong Diyos dapat nariyan. Bakit? Dahil hindi tayo gumagalaw o kumikilos dahil lang sa ating emosyon, kundi dahil sa ating Panginoong Diyos. May panganib na ang naunang mga pagbabalangkas at mga pamahiing pagpapalagay ay kukuha ng bahagi ng mga kasulatan. Sabi diyan, sabihin sa ating mga tao, huwag mag-alalang magpasok ng mga bagay na hindi inihayag sa mga salita. Manatiling malapit kay Kristo, alalahanin ang kanyang salita sa verse 20. Turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo, at narito ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Yan ang napakagandang sinasabi diyan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ano? Sa lahat ng panahon, sabi dito, kasama natin ang ating Panginoong Diyos
kung tayo ay naglilingkod sa Kanya. No? Kasama natin ang Panginoong Diyos sa lahat ng panahon. Hindi lang yan sa saya, hindi lang yan sa lungkot, hindi lang sa kung ano ang merong okasyon, kundi sa lahat ng panahon kasama natin ang Panginoong Diyos. Kung tayo ay naglalakbay sa mundong ito, na tinitignan na tayo ay naglilingkod sa Kanya, nagbi-ministry. No? Kung tinitignan natin ang paglalakbay sa mundong ito ay pansamantala lamang. Tayo ay nabubuhay sa mundong ito na ang ating pinaka-aim, ang ating pinaka-goal, maglingkod na maglingkod sa ating pong tagapagligtas. Sumasa atin siya habang ating itinuturo ang mga salitang kanyang sinabi sa lumang tipan, gayon din sa bagong tipan. Parehong banal ang luma at ang bagong tipan sapagkat pareho itong naglalaman ng mga salita ni Kristo. So sinabi din naman ni Jesus Christ sa John chapter 5 verse 39 na ang banal na kasulatan ay saliksikin natin sapagkat ito ay nagpapatotoo tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang luma at bagong tipan ay banal. Nakakalungkot mga nagpapakilala mga Kristiyano sa kapanahunan natin ngayon, New Testament lang ang Bible. No? New Testament lang ang kanilang binabasa. Pampalubag, no, doon sa New Testament na Bible, isiningit lang nila yung Proverbs and Psalms. Na as if New Testament yun, pero bagong lumang tipan din yun. Ang tunay talagang Kristiyano, ang tunay talagang mananampalataya, Old and New Testament, mga kapatid, ang Biblia. Yan, Old and New Testament talaga ang banal na kasulatan. So, hindi sa emosyon, hindi sa masiding kagalakan, kundi sa salita ng Panginoong Diyos, dapat tayo'y kumikilos. Sabi dito sa The Crest Collection, page 126, ang lahat ng mga pakikipag-usap mula sa langit, tungo sa sanlibutan mula sa pagbagsak ni Adan, ay dumating sa pamamagitan ni Kristo. Siyang naniniwala sa tagubiling nilalaman ng bagong tipan at ng lumang tipan, na ginagawa ang mga bagay na dito ay iniutos ni Kristo, ay kasama niya palagi ang tagapagligtas. So dito po mga kapatid, paano mo malalaman na kasama mo ang tagapagligtas? Hindi sa emosyon, hindi nakabase sa emosyon mga kapatid, kundi nakabase siya sa salita ng Diyos. At ano yung salita ng Diyos? Luma at bagong tipan. Mga kapatid, bagong tipan at luma. Yan. Malalaman natin, ginagabayan tayo ng ating Panginoong Diyos kung yung mga salita ng Panginoong Diyos na nakasulat sa luma at bagong tipan ay ginaganap natin. No? Pero kung New Testament lang, ay ba mag-isip-isip ka? New Testament lang. Wala pong ganun mga kapatid. Old and New Testament. Sila Jesus Christ, ang Bible nila, Old Testament. Bakit? Wala naman New Testament sa panahon nila. Bakit? Sila yung New Testament eh. No? Ang binabasa nila ay yung Old Testament. Yan po, no? Pagdating sa atin, kumpleto na, Old and New Testament. So napakaganda ng sinasabi dyan. So sabi dito, ang mga apostol at mga propeta at mga banal na tao ng una ay hindi pinasakdal ang kanilang mga kaluluwa sa pamamagitan ng mga himala o sa pamamagitan ng kahanga-hanga at hindi karaniwang pagpapakita. Yan. Ngunit kanilang ginamit ang kakayahang ibinigay sa kanila ng Diyos na nagtitiliwala lamang sa katwiran ni Kristo, at lahat ng gagamitin ang gayunding paraan ay makakakuha ng gayunding resulta. The Great Controversy Bulletin. Ayan, sabi dito. Bulletin, July 1, 1900. Yan po, no? Sabi dito mga kapatid, no? Ay yung mga apostol hindi nakabase sa himala o sa mga kahangahangang bagay ang kanilang paglilingkod sa Panginoong Diyos. Yung iba ngayon ginagamit yung mga himala, yung mga orasyon para sabihin sila ay tunay na relihiyon. Yung mga apostol hindi ginawa yun mga kapatid, no? Hindi nila inakit yung mga tao sa mga mirakulo, sa mga himala, sa pagpapasikat, kundi sila ay naglingkod sa Panginoong Diyos o tinawagan ang mga tao sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng katwiran ni Kristo, sa pamamagitan ng pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. So hindi sila nag-compromise mga kapatid dun sa mga Hudyo, no? Kundi sila'y tumayo sa sinabi ng ating Panginoong Diyos. Sabi dito sa Evangelism, page 597, handa si Satanas na ang lahat ng sumasalangsang sa kautusan ng Diyos ay mag-aangking mga banal. Ba matindi, no?
Ay, totoo yan. Totoo yan. Marami ang mga relihiyon ngayon, ang kunyaring banal-banalan, pero tahasan namang ipinapahayag na ang kautusan ng Diyos ay lipas na at wala na. Abay, marami yan, grabe. Tanungin mo ang mga iba't ibang mga relihiyon, mga kapatid, hindi na sumusunod sa utos ng Diyos. Ano? Ayaw nila na ipasunod sa miyembro nila ang 10 utos. Hindi bakit? Dahil yung pangingili ng araw ng Sabat nandun. Sabi nila, lipas na yan, wala na yan. Linggo na ngayon kasi si Jesus nabuhay ng araw ng linggo. Nagbabanal-banalan. Di ba? Yun pala. Ano ni Satanas yan? Na yung mga nagbabanal-banalan pero sumasalangsang sa utos ng Diyos. Inaangkin lang nilang banal sila. Abay, ang tunay na Kristiyano, mga kapatid, masunurin sa Panginoong Diyos. Sumusunod sa utos ng ating Panginoong Diyos. Ang tunay na nananampalataya sa Panginoong Diyos. Nasa biyaya na tayo. Mas lalo kang dapat na sumunod sa Diyos dahil nasa biyaya na tayo eh. Kung tayo ay nasa biyaya ng Panginoon, the more na dapat na tayo'y sumunod sa utos ng Diyos. Ito ang kanyang mismo ginagawa. No? Si Satanas, ganyan ang ginagawa niya. Sumasalangsang sa kautusan at pinapaniwala na banal ang sumuway sa Diyos. Maraming reliyon na ganyan. Lipas na ang 10 utos. Bagong tipan na tayo ngayon. Ayan, ang mga naririnig nating karaniwan. Pero ang tunay na Kristiyano, mga kapatid, ang tunay na mananampalataya, sumusunod sa utos ng Panginoong Diyos. Nasisiyan siya kapag itinuon ng tao ang kanilang pananampalataya sa hindi totoo mga doktrina at kasigasigang panrelihiyon, sapagkat magagamit niya ang mga taong iyon sa mabubuting layunin sa pandaraya ng mga kaluluwa. Ayan sa evangelism, mga kapatid. Marami ngayon ang mga masigasig sa relihiyon, pero mariling doktrina ang pinanghahawakan. Yan. Ang ibig sabihin ng daraya sa maraming mga kaluluwa. Katulad yan, yung mga Davidian. Sa lahat ng gathering ng mga Adventist kapag nagtitipon, nandiyan ang mga yan, namimigay ng libro, ng pamphlets nila. Doon sa Baguio, nandun sila, namimigay sila ng pamphlets. Alam niyo yung laman doon, no? Sa Daniel 2, yung bato, dapat si Jesus yun eh. Pero yung bato na yun, ipinapangaral nila na sila yun. At yung bundok, yun yung Seventh-day Adventist. Aba, ginawa pa tayong mangmang ng mga Davidian na yun. Matindi ng mga yan Maling doktrina ng mga kapatid, ng daraya. Biruin mo aagawan pa yung ating Panginoong Hesus sa propesiya. Isang ka naman nakakita ng ganun. Di ba? Maling doktrina mga kapatid. Ang akala nila sila yung banal. Akala nila sila'y nasa tamang doktrina. Akala nila tinataboy sila. Hindi sila tinataboy. Ang itinataboy, yung mali nilang doktrina. Ang akala nila, inaalis sila sa Seventh-day Adventist. Hindi naman talaga sila Seventh-day Adventist. No? Pinagsisiksikan nila yung sarili nila at idinidisiplina nila yung sarili nila. Well, hindi po kayo inaalis sa Seventh-day Adventist kung kayo Seventh-day Adventist. Hindi naman talaga kayo Adventist eh. Di ba? Kaya ang panawagan natin sa mga Davidian na yan, kayo'y makipag-usap ng maayos para maipaliwanag sa inyo ang salita ng Panginoong Diyos at ang spirit of prophecy. Marami kayong binabanggit na mga writings ni Mrs. White. Mali yung paggamit ninyo. Yan yun. Mali yung context. Na-check ko na yan. May nakausap ako yan sa Cavite, Davidian. Magaling mga ngaral. Abay, iniisa-isa ko yung mga ginamit niya. Wala. Pinagtatanong ko, hindi makasagot. Hindi ang Davidian. Wala. Sa salita ng Diyos dapat tayo mag-stick, Hindi yan sa mga maling doktrina. Kasi yung maling doktrina, pakanayan ni Satanas. Na ang piling ng mga mali ang doktrina, masigasig sa panglilihiyon, matindi. Nasa kabanalan sila, nasa tama sila. Yung pala, pakiramdam lang nila yun. At ang nagpadama lang sa kanila nun si Satanas. Dahil ang tunay na banal, ang tunay na nasa Panginoong Diyos, luma at bagong tipan ay sinusunod, mga kapatid. Kaya itong mga apostol, sila ay nagministry, mga kapatid, hindi dahil ang basihan ng kanilang emosyon, kundi dahil ang Panginoong Diyos ay kasama nila. Hindi sila ng daraya ng mga tao. Ibig sabihin, hindi mali yung doktrina nila. Tama yung kanilang doktrina ayon sa banal na kasulatan. So ganyan tayo, mga kapatid, dapat tama ang ating pong doktrina.
Today marami ang may mga ilang mga Adventist na naniniwala na ang kaligtasan ay mayroong part ang tao dahil nanampalataya. Dahil nanampalataya ako sa Panginoong Diyos, part yun na ako'y naligtas. May parte ako doon sa kaligtasan. Well, according sa writings ni Mrs. White, mga kapatid, no, walang part ang tao sa kaligtasan. Yung pananampalataya natin, yung free choice natin, yung free will natin na tinanggap natin, yung pong inaalok ng Diyos na kaligtasan, hindi yan yung part natin. Hindi yan masasabing part natin sa kaligtasan, mga kapatid. No? Bakit? Dahil ang biyaya ng ating Panginoon ay nauna na bago pa yung free will. No? Makikita po natin, gusto ko pong i-quote yung pong doktor sa ibang bansa, o PhD sa theology, Pacific Adventist University, si Dr. Ronel Iki Mamarimbing. Ayan. Ang sabi niya po dito, no? There's no humanity's part in the salvation of themselves. Nakalagay din sa writings ni Mrs. White ito. No, there is no humanity's part in the salvation of themselves. There is God's justice in the form of grace that comes before the human free will to enable to respond to the salvation offered. So ibig sabihin, mga kapatid ko, no, yung free will natin, kasi sabi ko, yung free will ko, yan yung part ko sa kaligtasan. Kung hindi dahil sa aking pag-choice sa kaligtasan, hindi ako maliligtas. Hindi po ganoon, mga kapatid. Bakit? Ang sabi po dito, sabi sa Spirit of Prophecy at sa banal na kasulatan, mas nauna ang biyaya ng Panginoon kaysa sa free will ng mga tao. Na yung biyaya ng Panginoon ang nagtutulak sa atin para piliin ang kaligtasan. Ang biyaya ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng opportunity para piliin ang kaligtasan. So ibig sabihin, hindi pa rin part natin, wala tayong part sa kaligtasan kahit na pinili natin yung kaligtasan, sapagkat ang nagtulak sa atin para piliin ang kaligtasan ay ang biyaya ng ating pong Panginoong Diyos. Yan po, mga kapatid, ang tatanda natin, marami ngayon na naniniwala na may part ako sa kaligtasan, no? Dahil sa akin pagpili sa Diyos, naligtas ako. Hindi ho. Bago pa ang pagpili mo, may biyaya na ang ating Panginoong Diyos na nagtulak sa atin upang piliin siya. Ayan po yung tatandaan natin. Nawa, mga kapatid, ang paglilingkod natin ay nakabase sa salita ng Diyos at hindi sa ating emosyon, hindi sa mga maling doktrina, hindi sa mga haka-haka o mga idea ng mga tao. Hindi porkit mas marami sila doon, mas maganda sila doon, mas masigasig sila doon, nasa tama na sila. Hindi po ganoon ang basihan. Ang basihan pa rin ay sa salita ng ating pong Panginoong Diyos. So ngayon po umaga, patuloy po nating idalangin ang bawat isa sa atin, ang may mga karamdaman, ay isama natin sa panalangin. Ang aking nanay, nawa ay maging ayos yung kanyang kalagayan sa arthritis na kanya pong pinagdaraanan ngayon. At yung iba natin mga kapatid, si Tatay Uling, at iba pa mga kapatid natin, si Sister Erica, ayan, sa kanyang pagdadalang tao, nawa ay maging maayos, maging mabuti ang kanya pong kalagayan sa mga bukas na ito. So pagpapanalangin tayo, mga kapatid, sa pangunguna ni Brother Melvin, pagkatapos po ng isang awitin, papuri sa ating Panginoong Diyos. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umaga na ito na muli nyo kami pinagkalooban ng panibagong buhay, panibagong kalakasan, pagkakataon na makapakinig ulit ng inyong salita sa umaga na ito. Tunay na nanariyan kayo sa aming mga puso habang kami naglilingkod sa ano pa mang panahon at sa habang panahon. Kaya salamat po sa inyong pag-abot ng inyong kamay, sa patuloy na pag-abot ng inyong kamay sa amin. Kahit kami ay hindi karapat-dapat, kami inyong inaabot upang kami ay samahan ninyo sa paglilingkod. Upang sa ganun ng gawain dito sa lupa ay mabilis namang matapos at makapiling na namin kayo dyan sa langit na bayan. Salamat po sa inyong gabay at patubay. Tunay na ramdam po namin ang inyong pagmamahal.
Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin patuloy ang crusade na ginaganap dyan sa KC1 San Antonio, na nga po marami pang mapaabutan ng mabuting pabalita. Marami ang makaunawa na inyong pagmamahal, makaramdam na inyong mga pag-ibig at makatanggap na inyong pangako. At higit sa lahat, sa huli, tumanggap din naman sa inyo bilang inyong personal at tagapagligtas at kanilang personal at tagapagligtas. At makasama namin, nagtitiwala, nagtatapat at naghihintay sa inyong nalalapit na pagdating. Amin din sinasama patuloy sa panalangin si Tatay Uling na matanda na siya ay patuloy nyo namang palakasin at patuloy na igawad ang kalakasan sa kanya sa bawat umaga. Kaya din kasama namin ng nanay ni Pastor na may arthritis at ano pa mang mga karamdaman ng kanyang naramdaman sa mga panahon na ito, hipuin po siya patuloy na yung mga pagpagaling na kamay. Kaya din ang araw-araw namin panalangin sa aming personal prayers na ang hinihintay na nila Pastor, nila Brother Kevin, nila Brother James na kanilang mga baby ay inyo pong ipagkaloob sa kanila sa lalong madaling panahon, napagkat sila ay namimiss na nila ang kanilang munting sanggol na kailangang hinihintay. Amin din po sinasama sa panalangin patuloy ang apo ni Nanay Fina na nasa ospital ngayon. Igawad nawa sa kanya ang kagalingan, kalakasan, sa ganun sila ay makalabas na ng ospital at panumbalik sa kanilang pang-araw-araw na pumuhay. Makita nila na kayo ay nagpagaling sa kanilang apo at magliwanag ang iyong pagmamahal, kabutihan sa kanilang mga puso. Amin din sinasama patuloy si Sister Erica sa kanyang pagdadala ng tao. Siya nawa ay samahan sa pagbubuntis, makapanganak ng ligtas, maayos at malusog na sanggol. Kasama din namin si Inang at Titang ni Brother Kevin na may pneumonia. Patuloy nawa silang palakasin ang kanilang resistensya sa bawat araw. Kaya hindi naman si Nessie Fernandez na nagpapakimo. Kasama pa namin siya sa panalangin, hipuin po siya na inyong mapagpagaling na kamay. Kaya din yung tatay ng friend ni Brother Kevin na nagpapakimo rin at kaya din ng pamangkin ni Nanay Fina na aksidente, patuloy naman siyang palakasin. At si Brother Denmark Aranas na may sakit din, si ating Sevilla Irelia Bourbon, Venus Jennifer Eusebio Pascua, Corazon Mina, Sister Imelda Eugenio Garcia, at si Sister Aimee Kilantang, Jennifer de la Cruz, si Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, Brother Munti Gamboa, Sister Lita at si Dayan, si Ate Grace Samanon sa ospital, at Kuya Bobby, Ate Lorna, si Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, Ate Pentong, Kuya Mike Pablo, si Pichi, ang ilang member ng family, si Sister Rose Cruz Encarnado, Renato Santos, si Brother Romnick, Aurelia Francisco, Olivia at Rebecca Francisco, si Precious Kabasog, Princess Jorquina, si Ares, si Gendy, si Sister Nena at si Tia Aning, Tia Aurora. Kasama na rin si Ate Sally Sanchez, Janet Ontivero, Gino de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Ang mga kapatiran po na ito na may mga sakit, karamdaman, ang iba ay malulubha, ang iba ay nasa recovery period. Ama, nais namin patuloy na ilapit ang mga tao na ito. Kasama na iba pa namin mga kapatiran na hindi namin nabanggit. Patuloy na bang kalakasan ay gawad sa amin at patuloy na kagalingan na nagmumula po sa inyo. Ipagkaloob niyo nawa po sa amin ito ang pinakamabuti, pagkat alam nyo ang pinakamabuti para sa amin. At alam namin na kayo ay Diyos ng karunungan, Diyos na nung walang hanggang mapagbigay ng pagmamahal at ang aming dakilang maggamot. At kami ay nananalangin patuloy titiwala at naniniwala na ang aming panalangin ay ang pinakamabisang gamot. Patawad po kung kami man ay makasalanan naman. At ang aming hinihiling kasama namin ay ang mga kapatiran na may karamdaman pang espiritual, kasama din namin sa panalangin. Pagkalingin din po sila at patuloy na akayay ng mababait na anghel makabalik sa pagtitiwala po sa inyo. Ang lahat na ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Amen.